Nakatanaw lamang si Ari sa dalawa niyang kapatid, habang masaya ang mga ito dahil sa mga pasalubong ng kanilang ama. Laruan para sa bunso niyang kapatid, at sa panganay naman ay rubber shoes. Ngunit sa kanya ay wala man lamang pasalubong. Aris, ipagtimpla mo nga ako ng kape. Opo, Tay. Sige po. Habang hinahalo nga niya ang kape, ay sumasabay naman ang pagpatak ng mga luha niya. Hindi niya batid kung bakit sa kanilang tatlo ay siya lamang ang bukod tanging hindi paborito ng kanilang ama. Nagpakawala muna siya ng malalim na buntong hininga bago dalhin ang kape na ipinatimpla sa kanya. Ngumiti rin siya upang hindi mahalatang nagsiselos at nasasaktan siya. Ipinakita pa ng bunso niyang kapatid ang bago nitong laruan ng initian at tinanguan naman niya. At sinabi nga niyang napakaganda nito. Todo paporma naman ang kuya niya sa salamin habang pinagmamasdan ang suot nitong rubber shoes. Samantalang siya ay wala man lamang bagong sapatos. Dinidikitan na lamang niya ito ng rugby upang kahit papaano ay magamit at mapakinabangan pa niya. Aris, bumili ka na muna ng pwede nating maiulam sa tindahan. Kahit na ano lang. At ikaw na rin ang magluto. Pagod na ako sa trabaho eh. Siya nga pala, Tay. Meron kaming project. 50 pesos po sa contribution namin. Hingi sana po ako ng pambayad. Bukas na. O kaya sa makalawa. Naubos na ang pera ko eh. Binilhan ko kasi ng sapatos at laruan ng mga kapatid mo. Sige na, bumili ka na. Kahit tinapa na lang. Dalian mo para makakain na rin tayo. Tumango na lamang siya at umalis na sa harapan nito. Paglabas niya ng bahay, ay muli na namang pumatak ang mga luha niya. Pagdating talaga sa kanya ay lagi na lamang walang pera. Ampun ba ako? Bakit ganito? Bakit hindi ko maramdaman na mahal ako ng sarili kong ama? Dahil ba hindi ako matalino gaya ni na kuya at bunso? Ganun na ba ang sukatan ng pagmamahal ngayon? Anak rin naman niya ako Wika niya sa sarili habang naglalakad patungo sa tindahan. Pare-pareho silang nasa elementarya. Siya ay grade 5, ang kuya naman niya ay grade 6, at ang bunso ay grade 1. Nang makabili na nga siya ng ulam nila na panghapunan, ay kagad na rin siyang umuwi. Rinig niya mula sa labas ang tawanan ng mga ito. Kaya ganado akong bilhan kayo ng mga pasalubong kasi ang tatalino nyo. Sure ako na kapag nakapagtapos kayo ng pag-aaral, kayo ang mag-aahon sa atin sa kahirapan. Kaya Aris kasi wala na tayong aasahan dun Baka pagdating ng araw, maging construction worker lang din yun gaya ko. Hindi yan malabo, Tay. Ang purol-purol ng utak ni Aris Magiging tagahalo lamang siya ng semento at tagabuhat ng hollow blocks. Ako, ang pangarap ko ay maging isang architect. Ako naman po ay sundalo. Ay hindi pala. Gusto ko pala pulis. Huliin ko lahat ng magnanakaw. Oo naman, ang tataas ng mga pangarap ng mga anak ko Ganyan dapat. Bata pa lang, marunong ng mangarap. Kahit sobrang sakit ng kanyang naririnig mula sa kanyang ama at kuya, ay nagbingi-bingihan na lamang siya. Nagtungo na siya sa kusina upang makapagprito na. Pagkatapos ay siya na rin ang naghain. Kinabukasan, nagtungo siya sa bahay na tinutuluyan ng kanyang ina. May bago na itong pamilya. Iniwan sila nito upang sumama sa ibang lalaki. Anong ginagawa mo rito, Aris? Manghihingi ka na naman ba ng baon para bukas? Sandali lang Hindi po baon o pera ang kailangan ko, Nay. Ikaw po at ang pagmamahal nyo. Kuhanin mo na lamang po ako, Nay. Dito na lamang po ako. Lumapit naman ito sa kanya at hinawakan siya sa braso. Alam mo namang hindi pwede, hindi ba? Isa pa, magkakaanak na kami ni Arnold. Buntis ako. Okay naman ang tatay niyo, hindi ba? Nagbibigay naman siya ng pangangailangan yung magkakapatid. Umuwi ka na. Wala po akong alam dahil wala ka sa bahay. Alam mo, Nay, pareho lang kayo ni tatay May pinapaboran. Bakit po ba mas mahalaga pa sa inyo yung bago mo kaysa sa amin ng mga anak mo?
3 taon na kaming hiwalay ng tatay mo. Masaya na ako kay Arnold. Sorry anak. Pero hindi na mapupuo pang muli ang pamilya natin. Patawarin niyo ako. Tatay niyo rin naman kasi ang may pagkukulang. Mahal na mahal ko kayo mga anak. Mahal na mahal ko kayo ng mga kapatid mo. Kung talagang mahal mo kami, dapat kaya mo kaming ipaglaban sa Arnold na yon at kukuhanin mo ko. Ayoko na po sa bahay. Pakiusap, dito na lamang po ako, Nay. Sino ba yan, ha, Mildred? Wala mahal. May bumibili lang ng yelo. Sige na Aris, umuwi ka na. Sige na. Wag po kayong mag-alala, Nay. Ito na ang huling pagpunta ko po rito. Hindi ko na po ipipilit pa ang sarili ko sa'yo. Sa inyo po ni tatay. Sabay punas niya ng mga luha. Pakaramdam niya, kahit saan siya magpunta ay walang nagmamahal sa kanya. Nang madaan siya sa tulay ay huminto siya at tumapak sa harang nito. Kahit malaglag ako rito, ayos lang. Wala namang nagmamahal sa akin eh. Akma na sana siyang tatalon nang may biglang sumigaw sa kanya. Isang lalaking pulubi at tumatakbo ito papalapit sa kanya. Hoy, bumaba ka dyan! Sigaw nitong muli hanggang sa makalapit na nga ito sa kanya. Bakit mo po ba ako pinipigilan? Ayos lang naman na mawala na ako sa mundong to. Wala naman pong nagmamahal sa akin. Ayaw sa akin ng nanay ko at hindi ako paborito ng tatay ko. Dahil lang doon tatalon ka? Magpapatiwakal ka na? Kung hindi ka nila mahal, edi mahalin mo na lang ang sarili mo. At kung nahihirapan ka, isipin mo na mas may nahihirapan sa'yo pero mas pinipiling magpakatatag at lumaban sa buhay. Kita mo ako, oh. Pulubi ako. Wala akong pera, wala akong bahay at wala rin akong pamilya. Pero hindi ako nagpapakamatay, kaya bumaba ka na riyan. Sandali siyang napaisip sa sinabi ng pulubi. Tama naman talaga ang mga sinabi nito. Kaya naman dahan-dahan siyang bumaba at nagpasalamat. Tama po kayo. Mas marami pong nahihirapan kumpara sa akin. Kaya kahit hindi nila ako gusto, hindi nila ako mahal, lalaban pa rin po ako sa buhay. Kahit hindi ako matalino, magtatapos pa rin ako. Tutuparin ko ang pangarap ko para maging proud din sila sa akin balang araw. Tama yan. O siya. Oh, sa'yo na lang tong napulot kong kwintas. Hindi ko naman may susuot yan dahil marumi ako. Salamat po. Gustuin man po kitang iuwi sa bahay pero hindi po pwede. Magagalit po si tatay. Pero sa'yo na lang din tong tira kong baon. Pambili mo po ng tinapay. Mabait ka bata. Salamat ha. Huwag mo na ulit gagawin yung binalak mo kanina ha. Kasalanan niyo sa Diyos. Opo, hindi na po. Mag-iingat po kayo palagi ha. Sana magkita po ulit tayo. Kumaway naman ito sa kanya at mabilis na ring umalis. Humigpit ang hawak niya sa bigay nitong kwintas at umuwi na rin siya. Bakit ngayon ka lang umuwi, Aris ha? Yung mga kapatid mo kanina pa umuwi. Nagbulakbul ka no? Mapurol na nga yung utak mo. Puro pagbubulakbol pa ang inatupag mo. Hindi po ako nagbulakbol, tay. Galing po ako kay nanay. Nagbabakasakali po ako na tatanggapin niya ako. Pero hindi raw po ako pwede sa kanila. Buntis na rin daw po kasi siya. Wala kang aasahan sa nanay niyo. Hindi ba't sinabi ko nang wag na wag kang pupunta sa kanya? Saka ayokong makarinig ng patungkol sa kanya. Magbihis ka na at tulungan mo akong maglaba rito. Imbes na magbihis, ay umakap siya rito at mabilis na rumagasa ang mga luha sa kanyang mukha. Tay, mahal na mahal po kita. Kahit hindi ko po maramdaman na mahal niyo ako. Mahal pa rin po kita. Sana balang araw, maramdaman ko rin na mahal niyo ako. Anak mo rin po ako. Magbihis ka na at tulungan mo akong maglaba. Tama na yung kadramahan mo. Bago ka pala tumulong sa akin sa paglalaba, magsalang ka na muna ng sinaing. Napatangu-tangu na lamang siya at nagpalit na nga ng pambahay. Sa paglipas ng maraming taon, ay nakapagtapos na nga ng pag-aaral ang Kuya Junior niya. Pinili ditong sa ibang bansa magtrabaho. At ang kanyang bunsong kapatid naman ay malapit nang makapagtapos ng high school. Ngunit siya ay kinakailangan niyang huminto upang hindi mahirapan ang kanilang ama. Namasukan siya bilang waiter sa restaurant para makapag-ipon ng pampaaral para sa sarili.
Alam kasi niyang wala naman siyang aasahan sa kanyang ama. Kahit 1 taon na sa Australia si Junior at natupad na nito ang pangarap na maging arkitekto, ay hindi naman ito nagpapadala ng pera sa kanila. Ang panganay na sobra kung ipagmalaki ng kanilang ama ay hindi naman tumanaw ng utang na loob ngayon. Nakatulong rin siya rito nung nag-aaral pa ito sa kolehiyo. Pero ngayon ay hindi siya nito matulungan. Hanggang sa makapagtapos na nga rin sila ng pag-aaral ng bunso niyang kapatid. At gaya ng kanilang kuya ay ng ibang bansa rin ito matapos ang 2 taon bilang pulis dito sa Pilipinas. Siya lamang ang naiwan sa poder ng kanilang ama. Kaya naman siya ang nag-aalaga rito. Isa na siyang guro ngayon sa pampublikong paaralan. Pagod siya galing sa maghapong pagtuturo ng maabutan niyang napakakalat ng kanilang bahay. Nakita niya ang kanyang ama na may kinakalkal sa Durabox, kaya kaagad niya itong nilapitan. Tay, ano pong ginagawa mo? Bakit nagkalat ka? Nasaan ang cellphone? Tatawagan ko ang mga anak ko. Nasa ibang bansa sila. Namimiss ko na sila. Baka may cellphone ka dyan. Pairamin mo naman ako. Tay naman eh. Hindi ka na naman ba uminom ng gamot mo? Nakakaselos na talaga. Sobra na. Kahit may demensya ka na, sila pa rin ang naaalala mo. Hindi nga nila tayo maalala, hindi ba? Nung mga bata pa kami, sobra mo silang inaalagaan. Pero ngayon nasa na sila? Iniwan nila tayo, hindi ba? Iniwan ka sa akin. Si Aris, nakita mo? Nakauwi na ba? Magluluto ako ng ulam para sa kanya eh. Tay ako to. Ako si Aris. Maupo ka rito at ikukuha kita ng gamot. Ililigpit ko pa ang mga kinalat mo. Hindi ko na po alam kung paano bang hatiin ang oras ko sa pagtatrabaho at pag-aalaga sa'yo. 2 beses na kitang ikinuha ng magbabantay sa'yo. Pero sumusuko rin dahil hindi ka nila makontrol. Kaya ito, kailangan ko na lamang na isara ang bahay para hindi ka makalabas. Namimiss ko na ang mga anak ko, iho. Lalo na si Aris. Napakabait nun. Ang bait-bait ng anak kong yon. Pero nasa ibang bansa na siya eh. Iniwan na niya ako. Hindi kita iniwan, tay. Ang mga paborito mong mga anak ang nang iwan sa'yo. At pinabayaan ka na lamang kahit alam nilang may sakit ka. Mula umpisa, hindi po ako umalis sa tabi mo. Kahit pa nga hindi ako ang kailangan mo eh. Bigla naman itong tumayo at lumapit sa kanya. Hinaplos rin ito ang mukha niya at bahagya itong umiti. Ikaw ang pangalawang anak ko? Ikaw si Aris? Ang anak ko na napabayaan ko? Ako nga ho, tay. Ako po ito, yung ohaw na ohaw sa pagmamahal mo. Sa kanya ito niyakap ng maigpit habang kapwa-luhaan ang kanilang mga mata. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako kung napabayaan kita. Sana pwede pa akong bumawi sa iyo. Mahal kita, anak. Tumango-tango naman siya at mas lalong humigpit ang yakapan nilang dalawa. Ang tagal ko pong hinintay ang araw na ito, tay, na masabi mong mahal mo rin ako. Mahal naman talaga kita, anak eh. Hindi ko lang masabi sa iyo at mas lalong hindi ko na ipadama. Ikukuha na po kita ng gamot, tay, at magluluto na rin po ako ng hapunan natin. Abot tenga nga ang kanyang ngiti. Dahil sa wakas, ay nasabi na rin ng kanyang ama na mahal siya nito. Pakaramdam niya ay nakahiga siya sa alapahap. Habang naghahain siya ng pagkain nila, ay may biglang kumatok sa pinto. Wala naman siyang inaasahang bisita, kaya't nagtaka siya kung sino ito. Mabilis nga siyang nagtungo sa pinto upang buksan ito. Napaawang ang mga labi niya nang makita kung sino ang nasa harapan niya ngayon. May mga pasari nito sa mukha at maging sa braso. Nay, anong nangyari sa'yo? Bakit puro ka pasa? Huwag mong sabihin pinagbubuhatan ka ng kamay ng Arnold na yon. Oo, anak. Maraming beses niya na akong sinasaktan. Tuwing nalalasing siya ay sinasaktan niya ako. O kaya kapag natalo siya sa sugal, ako ang napagbubuntungan niya ng inis at galit. Nasaan ang lalaking yun? Ipapakulong ko siya. Wala siyang karapatan saktan ka. Nasaan si Alex? Bakit po hindi mo siya kasama? Ayaw niyang sumama sa akin. Doon niya gustong sumama sa tatay niyang walang kwenta, anak.
Sana mapatawad niyo ako. At sana bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon para makabawi sa lahat ng kasalanan at pagkukulang ko sa inyo. O bakit narito yung babaeng yan? Ang nang-iwan sa atin sa loob ng napakahabang taon. Tay, gusto ko na pong bumalik sa atin si nanay. Ngunit natawa naman si Ramon sa sinabi niya. Kung kailan nakapagtapos na kayong lahat? Kung kailang tapos na ang responsibilidad niya sa inyong magkakapatid? Oo, hindi ako yung perpektong ama. Napabayaan nga rin kita eh. Pero hindi ko kayo iniwan at hindi ako sumama sa iba at tumasta na parang walang mga anak. Tapos ngayon babalik siya sa atin na parang walang nangyari. Ilang beses akong nagmakaawa dyan sa nanay mo na wag niya tayong iwan. 3 kayong magkakapatid at hindi ko kakayanin na alagaan at paaralin kayong 3 na ako lamang mag-isa. Pero naging matigas siya. Sarili lang niya ang inisip niya. Naalala mo rin ba nung sinabi mong gusto mong sumama sa kanya? Hindi kanya kinuha, hindi ba anak? Opo tay, alam ko po na masakit yung ginawa ni nanay. Pero nakalipas na po yun tay. Baka pwede po tayong magsimula muli. Dahil pangarap kong mabuo ulit ang pamilya natin. Kapag tinanggap mo siya sa bahay mo, ako naman ang aalis. Kahit sabihin mong nakalipas na yon, masakit pa rin yon. Nandito pa rin yung sakit. Tay, wag naman pong ganyan. Wag niyo naman po akong papiliin kung sino po sa inyo ni nanay. Pareho ko po kayong mahal at pareho ko po kayong magulang. Aalis na lang ako anak. Pasensya na kung nagulo ko pa kayo ng tatay mo. Patawad. At saan ka naman pupunta ha? Magpapabugbog ulit sa Arnold na yon? Lalamig ang pagkain. Kumain na tayo. Wika ng kanyang ama, kung kaya't napangiti siya. Ibig mong sabihin tay, tinatanggap mo na ulit si nanay sa bahay natin? Tama ka. Pareho mo kaming magulang. Tinatanggap ko siya para sa iyo anak. Pero yung maibalik yung tamis na pag-ibigan namin dati, malabo na yon. Kinabukasan, ay sumugod si Arnold sa bahay nila at hinahanap nito si Mildred. Kitang-kita nilang mag-ama kung paanong sinampal ng lalaking iyon ang kanyang ina. Kaya naman sinuntok niya ito ng malakas. Bawat suntok ni Arnold ay naiwasan niya hanggang sa muli niya itong suntukin. Kaya naman nawalan na ito ng balanse at bumagsak sa lupa. Nang akma niya na itong lalapitan upang paulanin ng suntok, ay inawat na siya ng kanyang ina at ama. Tama na anak, huwag mong sirain ang buhay mo nang dahil sa lalaking yan. Ipapakulong ko siya tay, dahil sa pananakit niya kay nanay. Nakita mo na Mildred, ito yung naging epekto ng pag-iwan mo sa amin at pagsama mo sa lalaking yan. Dapat kasi nakontento ka na lamang sa pamilya natin. Wala sanang naging gulo. Paulit-ulit namang humingi ng tawad si Mildred sa kanila at sisingsisi ito dahil sa mga nagawang maling desisyon noon. Sinampahan nga nila ng kaso itong si Arnold at nanghingi rin sila ng proteksyon upang hindi na nito malapitan ang kanyang ina. Hindi nagtagal ay nakulong na nga itong si Arnold at pinagbabayaran na nito ang mga kasalanan kay Mildred. Nasa pangangalaga na rin nila si Alex, habang si Ramon naman ay unti-unti nang bumuti ang kalagayan. Naipalam na rin ni Aris sa kanyang kuya Junior at sa bunsong kapatid na si Robin ang patungkol sa kanilang ina. Wala namang naging problema sa mga kapatid niya dahil ayos lamang din yon sa mga ito na tinanggap niyang muli ang kanilang ina. Pagsapit nga ng bagong taon ay hindi nila inaakala na sabay palang uuwi ang mga ito upang magkasama-sama sila sa napaka-importanting okasyon. Halos walang mapagsidla ng saya ng kanyang nararamdaman habang pinagmamasdan ng mga mahal sa buhay. Kompleto silang muli at masaya. At higit sa lahat, ay wala na siyang inggit at selos na nararamdaman para sa mga kapatid dahil pantay-pantay na ang tingin at pagmamahal sa kanila ng kanilang mga magulang. Sapatos para sa pinakagwapong guro. Yan talagang pinag-ipunan ko yan para maibili ko sa'yo. Dahil alam ko noong bata pa tayo, hindi ka nakakabili ng mga gusto mong sapatos. Grabe kuya, ang ganda nito Siguradong napakamahal ng sapatos na to. Hindi naman kailangang mahal Ang importante, may regalo. Hayaan mo na yung presyo.
Deserve mo yan kapatid. Sukatin mo na. I'm sure kasya yan sa'yo. Ilabas mo na rin bunso yung regalo mo sa kanila. Mamahaling relo naman ang natanggap niya mula sa bunso nilang kapatid. Pasensya na kayo kung wala akong regalo sa inyo. Hindi ko kasi alam na uwi kayo ngayong bagong taon eh. Kaya si nanay at tatay lang nabilhan ko ng regalo, pati si Alex. Naku, ayos lang yun tol. Kami rin naman ay may regalo rin para sa pinakabunso natin. Siya nga pala, meron pa kaming isang sorpresa ni Robin. Oo ang daming sorpresa. Sige na, ipakita o sabihin niyo na kung ano yan. Excited na kami. Nay, Tay, Aris, at Alex, dito na kami magtatrabaho sa Pilipinas para magkasama-sama na tayo. Tapos itong bahay, ipaparenovate natin. Palakihin natin para lahat tayo ay may kanya-kanyang kwarto. Nako, ayos yang naisip niyo anak. Maraming salamat. Kasi sa wakas ay pinili mo magkasama-sama tayong muli. Hindi niyo alam kung gaano kami kasaya ngayon. Pero parang mas masaya kung may babalik niyo ni nanay ang naudlot niyong pagmamahalan. Lahat naman sila ay kinilig dahil sa sinabing iyon ni Junior. Nako, unti-unti nang ulit akong na-inlove dito sa nanay niyo eh. Ayos kung ganun tay, para mas lalong maging masaya ang pamilya natin. Sabing niya at yumakap sa kanilang ama. Lahat nga sila ay nagkayakapan na rin at sabay-sabay nang kumain. Ito na ata ang pinakamasaya kong bagong taon tay. Sana laging ganito. Sana nga kuya, tiwala lang. Sabi naman ni Robin. Hindi rin naman nila pinagbawalan si Alex na dalawin ng ama nito sa kulungan. Dahil kahit papaano, ay ama pa rin ito si Arnold. Ganun pa man, nagpatuloy ang pagmamahala ng kanilang pamilya. Hindi man naging maganda ang kabataan ni Aris noon, pero nagpapasalamat pa rin siya sa Diyos, sapagkat naging maayos at maganda ang buhay niya ngayon, kasama ang kanyang pamilya, sapagkat muli silang nabuo. Yun naman talaga ang pinaka-importante at mahalaga sa lahat. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento sa araw na ito? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.